chakra fruit. Isang napakalaking kumpol ng enerhiya na naglalaman ng lahat ng genetic information ng lahat ng mga nilalang na nabuhay at namatay sa buong planeta. Paano kung kaming mga humanoid Shinju ang kakain nito? Ano nga ba ang mangyayari kung ang mga Shinju tulad nitong si Jura ang magagawang makapag-consume o makakain ng chakra fruit na tutubo nga mula sa Divine Tree? Anong klaseng beyond godlike form nga ba yung magiging resulta nito? Sigutin nga natin yan. Pakipindot nga muna saglit ng like at bago tayo magsimula ay gusto ko munang i-shoutout yung ating sponsor, UCine. So sa mga mahilig nga dyan sa anime, syempre lahat naman tayo sa mga TV series, movies at hindi mawawala syempre sports. Pwede nyo nga subukan itong ating all-in-one streaming platform, UCine. Ito nga ay super safe at walang ads. Kaya sa mga naghahanap ng app or something na papanoorin ng anime at iba pa, ito na yon. Ilalagay ko na lang sa pinakaunang comment na makikita nyo sa ibaba yung link. Pindutin nyo na lang. So, balik tayo. Kaunting recap. Sa latest chapter nga ng Boruto 2 Blue Vortex, may parte nga dito na kung saan nagtipon-tipon nga ang mga humanoid Shinju dahil nga isinagawa nga nila ang ritual na kung saan isinamon nga nila ang bagong Shinju na pinangalanan nga nilang Ryu. Na-clone nga ng adopted son ni Gaara na si Shinki. At kahit kakapanganak pa nga lamang nitong si Ryu, ipinakita niya agad sa atin kung gaano ka-outstanding yung kanyang sensory ability na kung saan naramdaman nga niya itong si Code na nagpapanggap ng bato o nagtatago nga dito sa black box na ginamit nga nila sa ritual. At in the process nga ay hinugot nga ni Ryu itong si Code gamit yung kanyang iron sand. Ang purpose nga daw nitong si Code ay malaman ang ginagawa at gustong gawin ng mga Shinju. Dapat nga raw silang mag-focus sa pagkain ng mga Otsutsuki tulad ni Boruto at Kawaki. Pero dahil itong mga Shinju nga ay may sariling isip at hindi na nga sila yung dating Ten Tails na walang utak at nakabase lamang sa instinct, ay hindi nga nila priority sa ngayon ang pagkain sa mga Otsutsuki, kundi gusto nga nilang unahin yung kanilang sarili-sariling targets. Gusto nga dito ni Code na sa kanya mapunta ang Divine or Chakra Fruit once na ito nga ay ma-harvest ng mga Shinju, dahil ito nga daw ang trabaho nila bilang Ten Tails o Divine Tree. Ngunit nagulat niya ang lahat sa mga katagang sinabi dito ni Jura. What would happen if we Divine Trees eat the chakra fruit? Paano kung kami ang makakain ng chakra fruit? Hindi nga ito isang dialogue guys na random lamang na inilagay dito ng mga authors. Ito nga ay isang posibleng malaking foreshadowing ng mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Ito nga siguro yung tunay na ibig sabihin ni Boruto sa chapter 2 na Code, you don't know the true horrors of the Ten Tails. Hindi na nga kasi sila yung Ten Tails na ang goal nga lang sa buhay ay makakain ng mga Otsutsuki. Itong mga Shinju nga ay may sariling isip at kaya nga nilang gawin kung ano yung kanilang gustuhin. May kukumpara nga natin sila guys sa kasalukuyan sa mga AI. Sa mundo nga natin ay laganap ang AI at ang purpose nga ng AI ay i-automate nga at padaliin ang mga bagay-bagay sa buhay. Pero ang kinakatakutan nga ng iba sa atin ay itong mga AI nga daw ay pwedeng magkaroon ng sariling curiosity at greed na parang mga tao. At ang ending nga daw ay pwede nilang sakupin yung mundo natin at patayin tayong mga tao. Na isang bagay na malabong mangyari sa atin, pero dito nga sa Boruto ay parang ganito nga yung nagaganap. Kaya ngayon, ano nga ba yung mangyayari sa mga Shinju kung sila nga ang kakain nitong chakra fruit? Hindi ako sure guys kung mangyayari to. Mahirap kasi i-predict kung ano yung nasa utak ng Boruto writers. Pero kung pagbabasihan nga natin itong properties ng katawan ni Jura at ibang Shinju, ay halo-halo nga kasi yung genes at DNA na nasa katawan nila. Ang composition nga ng katawan nitong mga Shinju ay hati sa tatlo. Gawa nga sila sa Ten Tails itself. Pangalawa nga ay ang DNA ni Code dahil ibinigay nga ni Code yung kanyang dugo at DNA sa Ten Tails upang mag-produce nga ito ng mga Clogrimes. At itong DNA nga ni Code guys ay dala din possibly yung DNA ng Otsutsuki God na si Shibai Otsutsuki. At kasabay nga nito guys ay yung karma nga nitong si Code ay naglalaman nga ng essence ni Ishiki dahil nga sa karma ni Code na si Ishiki nga yung nagbigay. Kaya nga nasabi ko na mahirap ngang i-predict yung magiging resulta nito kung Shinju ang makakakain sa chakra fruit. Pwede nga kasi magkaroon ng sobrang daming anomalies. Unang-una nga ay pwedeng mag-manifest nga dito ang Otsutsuki God himself, Shibai. Pero malaki nga rin yung tsansa na maging isang bagong uri ng godlike monster ang lumabas kung mangyari man ito. Pwede nga rin na mag-evolve ang mga Shinju into Otsutsuki themselves. Pwede nga silang maging mga tunay o ganap na mga Otsutsuki. O pwede nga rin guys na sila nga ay maging panibagong uri ng alien species dahil sa halo-halong DNA nga na pwede ngang magresulta ng sobrang daming mutations. Parang mga scientific experiments guys. At itong panibagong species nga na ito guys ay magkakaroon ng sapat na lakas upang makipagkompetensya nga sa mga Otsutsuki pagdating sa pagsakop ng mga planeta at star systems sa buong galaxy at buong universe. At ito nga yung posibleng panganib na iniiwasan ni Boruto at Kashin Koji na dahilan nga kung bakit sila nakapagtulungan dito kay Kawaki at sa Konoha sa kasalukuyan. So, oo guys, wala tayong konkretong sagot.
Pero andyan nga yung ating mga idea. Mamili ka na lang o dagdagan mo. Comment nyo lang sa ibaba at abangan nyo nga yung mga susunod. Mas malupit pa dito guys. Peace!